Ito si Rick. Ayaw niyang kunan ng video ngayon pero pinindot mo ulit ang play at ngayon ay hindi siya bumangon sa kama ng isang buwan. Sa unang tingin parang pangarap lang ito ng sinumang tamad, walang trabaho, walang galaw, tulog, pagkain at mga laro lang. Pero sa totoo lang, isa itong seryosong pagsubok at ganito mismo ang paghahanda ng NASA sa mga astronaut para sa kawalan ng bigat. Masaya si Rick sa mga unang araw, may inihahain na pagkain sa kanyang kama, abot kamay ang mga telepono at game console at nasa harap niya ang isang TV. Tila madaling lilipas ang 30 araw. Pero nagbabago na ang kanyang katawan, bumabagal ang kanyang metabolismo, humihinto ang kanyang mga kalamnan sa pagtanggap ng mga signal para gumana at bumababa ang enerhiyang nagagamit. Naideposito ang taba habang nanghihina ang kalamnan. Sa panlabas parang pahinga pero sa totoo lang unti-unting binabago ng katawan ang sarili patungo sa pagkasira. Mahirap din ang mga gawaing bahay. Inilalagay ang pagkain sa isang espesyal na mesa na nakalagay sa kama. Hindi man lang makaupo si Rick kaya sinubukan niyang kumain ng nakahiga pero may mga mumo na nahuhulog sa mga kumot at natapon ng sopas sa kumot. Para maiwasan ang pagkabulunan, binibigyan siya ng mga doktor ng drinking straw. Kahit ang mga pinakasimpleng bagay ay nagiging hindi komportable kapag hindi ka gumalaw ng isang buwan. Mas nakaka-stress pa ang pagpunta sa banyo. Ginagawa rin ito ni Rick sa pamamagitan ng paghiga sa isang espesyal na aparato na tinatawag na Doc Panipi. Pagkalipas ng isang linggo, naramdaman ni Rick na ang kanyang mga binti ay naging hindi pangkaraniwang malambot na parang walang laman. Ito ang mga unang senyales ng pagkasayang. Ipinaliwanag ng mga siyentipiko na sa loob lamang ng 7 araw, maaari kang mawala ng 10% ng iyong lakas. Minasahin nila siya at ginagalaw ang kanyang mga binti, ngunit lumiliit pa rin ang mga kalamnan. Nagbabago rin ang kanyang kalooban, ang utak ay tumutugon sa kawalan ng aktibidad na may pagbaba ng serotonin at hindi na nasisiyahan si Rick ngunit lalong nakahiga doon na may blankong titig. Sa kalagitnaan ng 2 linggo, tumitindi ang mga epekto. Ang kanyang mga binti ay lumilitaw na mas payat, ang kanyang balat ay nagiging mas mapatla. Ang katawan ay muling bumubuo ng sarili na parang hindi na kailangan ng paggalaw. Ang dugo ay tumigil, ang kanyang puso ay humihina at maging ang kanyang paghinga ay nagiging mabagal. Nakahiga sa isang malambot na unan, si Rick ay naging isang nilalang na ginawa lamang para sa kama. Sa 15 araw, lumitaw ang mga bagong problema. Lumilitaw ang mga bedsore sa kanyang likod, hindi na makayanan ng balat ang patuloy na presyon. Kailangang baliktarin si Rick at gamutin ang kanyang balat. Nasunog ito at umuungol si Rick na pagtanto sa unang pagkakataon na ang paraiso ng isang tamad ay naging isang pagpapahirap. Kasabay nito, ang kanyang panloob na orasan ay nagiging sira, natutulog siya sa araw, nananatiling gising sa gabi at hindi na maintindihan kung anong araw na. Pagsapit ng 20 araw, nagpakita ang mga pagsusuri ng malalaking pagbabago. Nawawala ang calcium mula sa mga buto, nagiging malutong ang mga ito at ang mga kalamnan sa binti ay naging parang manipis na baras. Umuumbok ang mga ugat sa binti at sinusuri ng mga doktor kung may mga namuong dugo. Mas kaunting dugo ang nabobomba ng puso, ibig sabihin mas kaunting oxygen ang nakakarating sa mga organo. Kahit ang paghinga ay nakakabagabag. Sa panahong ito, mas mahirap na ang pang-araw-araw na buhay. Tinulungan ng nurse si Rick na pumunta sa banyo at nakaramdam ng pagkailang si Rick. Tumalikod siya, namumula, ngunit wala ng ibang pagpipilian. Upang maiwasan ang impeksyon, kailangan niyang maghugas ng regular, ngunit kahit na iyon ay imposible habang nakahiga sa kama. Pinupunasan na lang ni Rick ang sarili ng mga pamunas. Dati ay nangangarap si Rick ng isang hinaharap kung saan ang mga tao ay hihiga lamang at walang gagawin na may mga robot na nagsisilbi sa kanila, ngunit ngayon ay hindi na gaanong tumatatak ang kaisipang iyon. Pagsapit ng 25 araw, ang inaasahan at katotohanan ay lubhang magkaiba. Inisip ni Rick ang isang buwang pahinga, ngunit ang natamo niya ay isang mapaminsalang katawan. Pagsapit ng 30 araw, hindi na katulad ng dati si Rick. Ang kanyang mukha ay naging mahina, ang kanyang mga kalamnan ay nawala. Dumating ang sandali para tapusin ang eksperimento at maingat siyang binuhat. Ngunit sa sandaling ibinaba niya ang kanyang mga paa sa sahig, ang dugo ay umakyat sa kanyang utak at dumilim ang paningin ni Rick. Ito ay hypotension, isang biglaang pagbaba ng presyon ng dugo kapag nakatayo. Agad siyang bumagsak at ibinalik siya ng mga doktor sa kanyang katinoan. Ang kanyang mga daluyan ng dugo na nawala ng elastisidad ng walang pilay ay kumikilos sa parang 75 si Rick, hindi 25. Ang bawat hakbang ay isang pakikibaka. Inaabot ng 1 linggo para lamang matutong muli kung paano tumayo. Sa unang pagkakataon, pakiramdam ni Rick ay isang matandang lalaki, bagaman ang kanyang aktwal na edad ay hindi nagbago. Sa mga totoong eksperimento sa NASA, ang mga kalahok ay nawala ng hanggang 20% ng kanilang dami ng dugo at hanggang 40% ng kanilang mga kalamnan sa binti sa loob lamang ng 2 buwan ng pamamahinga sa kama. Ang kanilang mga buto ay nawala ng densidad tulad ng osteoporosis. Para sa mga astronaut, ito ang halaga ng pagsasanay para sa paglipad sa kalawakan, ngunit para sa karaniwang tao, ito ay isang kusang landas patungo sa kapansanan.
Si Rick ay pagod na sa pamamahinga at handa nang gawin ang lahat maliban sa pagtulog. Ang isang buwang pagkakahiga sa kama ay nagpatanda sa kanyang katawan ng maraming taon. Kahit na gustuhin ng mga tao na mabuhay ng nakahiga at pamahalaan ang kanilang mga gawain sa pamamagitan ng mga avatar, ito ay magiging walang patutunguhan para sa katawan. Ang katawan ay ginawa para sa paggalaw. Kaya, kahit papaano ay i-like at i-follow si Rick at isipin ng iyong sarili na gumagawa ng isang bagay na kapaki-pakinabang.